Good evening everyone. So I am Altea Lorraine Balaro from Batch 4. So yung topic po ni Pastor Russell today na inilahad niya sa kanyang YouTube channel na ang scripture po na nakalagay doon is all about the Matthew 25 verse 41 to 46. So ang sabi doon is, totoo bang may panghabang buhay na parusa? So ang akala kasi ng karamihan is pag namatay ka is patay ka na talaga directly. Hindi kasi sila, aware yung iba, pero kadalasan kasi is hindi sila naniniwala. So hindi sila naniniwala merong nag-exist na katagat-tagat ng apoy. So that's why itinuturo to sa atin itong mga scriptures, bawat scripture, bawat araw nagkakaroon ng lessons, teachings. Kaya ang sabi dun sa discussion ni Pastor Russell, bakit nakikita natin yung emergency patients, yung mga unbelievers. So bakit nga ba? So napaisip din ako once nung simula nung nabasa ko siya. So bakit nga ba may emergency patients yung mga unbeliever? It's that sila kasi yung mga possible na pwedeng malagay dun sa posisyong yun. So totoo po talaga na nag-exist yung panghabang buhay na parusa, kasi sabi nga ng Lord is isang beses na lang ulit siya maghuhukom at kukunin niya yung mga para sa kanya. So kung sino yung maiiwan is totally lahat yun mapupunta na sa impyerno. So yung mga taong dun is possibly din na habang buhay at hindi na mamamatay, nakaparusahan na mangyayari. So sino ba ang gusto ng ganun, diba? Sipin mo araw-araw kang pinapaso, araw-araw na may lumalabas sa'yo mga bulate. So grabe, super cruel talaga. So that's why ginagawa yung mga gantong bagay para magkaroon din ng kakilanlan sa mga tao at magkaroon sila ng knowledge regarding sa ganitong bagay. Kasi after kasi ng lahat, baliwala lang din eh. Kasi after ng lahat, kukunin tayo ng Panginoon, ihuhukom niya tayo at kukunin niya yung para sa Kanya. Hindi, baliwala kasi hindi natin madadala lahat sa hukay. Yung mga nakuha natin kayamanan dito sa mundo. So the only thing na magtuturing nating yaman is magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kasi siya na lahat bahala sa atin. Liligtas niya na tayo, kukunin niya tayo, at bibigyan niya tayo ng magandang buhay dahil wala namang gusto ang Panginoon na hindi natin ikabubuti. Kaya sana mas marami pang makapanood at magkaroon ng knowledge regarding sa ganitong topic. Kasi siguro sabi niya nga, diba, kaya nga napag-usapan din na sa isang dagat, isang takot lang ng buhangin ng kaya ang ililigtas ng Panginoon. Kaya we pray na isa tayo sa makukuha at mahuhukom ng Panginoon, dahil hindi biro at lalong hindi biro ang araw-araw na mamamatay ka ng walang hanggan. So ano bang mas pipiliin natin habang buhay na masaya sa piling ng Panginoon, o araw-araw na nagsisuffer tayo dahil sa mga kasalanan at hindi natin pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon? So ayun po, sana mas maraming makapanood at ma-share yung mga gantong topic. That's all. Thank you po.